Game na tayo, mga Pinoy. Let's get ready to rumble! Okay, si ano yun, si Warren Buffett ata yun eh. Yung ano sa boxing, yung sikat na ano. Cheers muna tayo mga kapwa tao, kapwa Pinoy ko, saan man kayo. Saan man kayo nakaupo, nakahiga, or whatever. Ano natin sa University ngayon, ano itong ang topic natin ngayon itong pagpapasalamat, thankfulness at focus. Dalawa-dalawahin natin yung ano natin topic. I-connect lang natin yan. Siyempre, iba-iba naman tayo paano tayo magpapasalamat, di ba? Merong author na nagsabi, ano ko na lang, basahin ko na lang itong si William Arthur Ward. Eh, nakalagay dito dahil yung pag nagpapasalamat ka daw, hindi lang feeling papasalamat, feeling na ano, thankful ka. Kailangan mo rin daw ipakita. Dahil kung hindi mo daw, kung feeling ka lang thankful, para kang nagbabalot ng gift, yung present, pero hindi mo naman ibibigay. Lol. So, yung makaka-relate niyan eh. So, hindi lang feeling ano, yung thankfulness, siyempre ipakita din na ano, na meron tayong mga kahit malilit na bagay, ano tayo, kailangan mag-ano tayo, magpapasalamat tayo dahil meron bang isang ano dito, nagsabi na kung sa English, enjoy the little things for one day you may look back and realize that they were the big things. Robert Brault. Galing, no? So, kahit malilit na bagay, ano yun natin, i-appreciate natin dahil ang dami na natin sa ano, sa mundo eh. Nakakalimot na tayong magpapasalamat. Siyempre, turuan natin yung mga anak din natin, pamilya natin. Yung mga anak natin talagang ano, naghahawak ng ano natin, di ba? Kinabukasan. So, sa bahay dapat nanggaling yan. Papasalamat tayo sa Panginoon. Siyempre, God-fearing pa rin tayo. Tayo mga Kristiyano sa buong mundo, hindi lang mga Pinoy. Ha? Cheers. Dahil yan, biblical din yan eh. Yung sinasabing pag gumising ka at bago ka matulog, pasalamat ka niyan. Gratitude. May sinulat, kinopya ako galing kay Billy Alsbrook. Minsan inaano ko na lang yan, kinokopya ko na lang dahil mas mas ano yung parang confirmed na galing sa kanya. Ang Bible verse ngayon ay itong First Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Tapos ito pa yung positibong affirmation. Maganda din yung mag-affirm daily. I am so grateful for the wonderful people and blessings radiating in my life. I am so thankful for the everyday miracles that I get to be a part of. I am so blessed. Ano yun, no? Di ba? Tapos yung mga prayers natin. Parang ano yan, yung pag nagpapasalamat ka, parang healing process, naka-vibrate yan ng mga positibong ano, kalooban. Nagpapatatag din yan sa kalooban, di ba? At itong tatag sa kalooban natin, yung pagtiyatiyaga natin, di ba? Yan, ano yung, ano, bumabalik yan sa ano natin, mental love. Yung sinasabi kong mental love. Yung mindset natin at yung sa pagdidisiplina niyan. Yan galing lahat yan. So, yan yung ugat ng mga
pananalita natin at gawa, nasa isipan natin lahat yan. So, minsan ay nalilito tayo, nai-stress tayo, bumalik tayo sa ano natin, mental lab. At diyan ng ano yan, nga pala no, hindi ko na ano yung structure ng araw ko ngayon, hindi ko na plano. So, kung madali ka lang makalimot, ay, pwede nga palang isulat to, maglista ka. Yun yung tinuro ko sa ano ko, baby ko kahapon. O ito, yung previous ha, yung sinabi ko na kumuha ka ng ano, pencil at notes. Magtanong ka kay sa mami mo kung meron dyan. Yun, yan mo yung notes dahil mga kabataan natin masyadong distracted sa mga ano, digital distractions, yung itong mga YouTube at laro, games, TikTok, ano pa yan, you name it. Pati na rin mga, pati na rin tayo mga malalaking tao, distracted din tayo dyan. Pero siyempre ako, ano na ako yung parang nalilimit ko na yung mga anong yun, distractions na yan dahil gamitin ko na lang yung oras sa ano ko yung papatibay sa sarili ko dahil mas produktibo yun at saka nakaka-benefits. Itong sinishare ko sa inyo, mga kabayan, mga kapwa ko Pinoy, mga mahal kong Pinoy, dito tayo sa Pilipinas magsimula yung mentalidad natin pag-uwi natin. So yung pagpapasalamat, ito yung ano yung huwag nating kalimutan. Mga malilit na bagay na ano. Kasi nasanay na yung iba na ano yung parang porkit natutulungan ka, magpasalamat ka sa ano lang, sa simula lang. Tapos yung nasanay ka na ba, yung gusto mo pa ng ano, mas maraming tulong. So, siyempre nakaka-relate naman. Kaya hindi naman ako siyempre nakakatama talaga yung ano ko eh. Pero hindi ko naman personalin talaga yan eh. Siyempre, meron din naka-experience na rin akong ganyan. Yung parang nakakalimutan kong magpasalamat. Pero, nandyan lang yan. So, impis na pwede ring gawin mong ano, ipakita mo muna bago mo sabihin, pwede rin yun. Mas maganda ata yung ipakita mo na lang, yung sense of gratitude na ito yung papasalamat ako sa iyo dahil ito yung bigay ko sa iyo. Yung mga ganyan bagay. Mga ano yan, maganda sana yan. Pakita mo yan sa mga kabataan natin, pakita natin sa mga anak natin, sa mga anak ng iba din, yung mga kapitbahay minsan, nakakabigay tulong din yan dahil kung busy ba naman yung mga parents nila or mga ano, wala silang time masyado sa anak nila. Kung makaka-contribute ka naman sa ano, pwede rin yan. Huwag mo lang masyadong yan, may pakita sa ano, ibang tao dahil alam mo na yung ano, yung mga, alam mo naman yung mindset ng ibang tao, di ba? Nakakaano, yung parang nagtataka kaagad, nagdududa, yung mga ganyang ano. Ano din yan, tao pa rin, siyempre. Pero yung mindset ng iba kasi para bang, ba't niya ginagawa yan? Bakit? Pwede ba yan? Bakit hindi? Sabi ko, bakit hindi? Tinuturo, inaano ko lang, binibigyan ko lang ng ano, yung parang, hindi naman sa lesson na gano'n, parang vibrating lang ba? Nag-radiate ka ng magandang, positibong bagay. Eh, minsan na-experience ko nung mga last year ata yun or early this year. Mga ano yung mga kabataan, yung mga teenagers sa ano dito sa Europe, Norway, Sweden. Sa Norway ata yun sa train. Maingay yan sila pag grupo, di ba? Tapos meron ng ano, yung isa doon, parang kasi yung mga upuan, di ba, kailangan ano, pag uupo ka, pag meron kang disiplina sa sarili mo, pero hindi mo malalaman yung mga ano, isipan ng mga teenager ngayon. Ang daming ano, distraction. Siyempre grupo sila. So yung isa parang gusto niyang pakita na ano siya, yung
bagsik, yung ano ba yun. Pakita niya toughness, coolness daw. So nilagay niya yung paa niya dun sa ano, sa upuan. Siyempre naano ko, parang ko, ano 'tong wala namang nag-react, siyempre ako lang ang parang ano, kasi malapit ako, eh. So sabi ko, ano palapit na yung paa sa akin. So siyempre nagre-react na ako, yung ano, kinakalma ko yung sarili ko, sabi ko isipin ko muna yung anong sasabihin ko. Ano, 3 to sila, eh, 4. Pero yung iba parang follow lang sila sa kanya. So sinabi ko lang parang in calm, in right tone, sa ano, sa tamang boses. Sabi ko, "Dong, Dong, eh, eh, ganyan ba yung naturuan mo sa bahay or sa eskwelahan? Ano yun, marunong malapit na yung ano mo sa akin, no?" So parang naano siya, eh, nag-react agad siya, eh. Mga ano ata sila, mga 15, 16 years old. So siyempre yung sa ingay nila, parang naging silence. Pati yung mga tao umano, eh, narinig din yung ibang tao. Tapos sinagot niya ako, "Oo, bakit?" Yun, gano'n yung reaksyon. Sabi ko, yung susunod na upo diyan hindi mo naisip na ano, na marurumihan yung ano, yung pantalon or ano suot. Hindi mo na problema yun. So, hindi ko nga problema, sige. Nag-ano lang ako dahil, oo. Pero kung, gusto mong ano, gusto mong sa gusto ko nang sabihin yun, eh. Kung, ganyan yung respeto mo sa ano, sa akin, yung kulang, gusto niyo bumaba tayo do'n sa ano, sa kanto. Pero hindi ko sinabi yun, naisip ko lang. So, ini-smile-an ko lang, so tinawanan ko lang. So, yung parang nag-ano sila, tumutok sila sa akin. Pero yung isa parang mabait yung isa, eh. So, pag ano nila, pagbaba nila sa train, parang yung isa talaga, ano, gustong ano, eh, if looks could kill. Sabi ko, "Oh, sige, sumbong kita sa nanay mo at sa tatay mo, ganyan yung ugali mo sa labas. Pero sa bahay baka parang ano ka lang, eh, para ka lang tuta lang ata sa bahay. Kaya lumalabas yung ugali mo sa labas dahil masyado kang nasobrahan siguro sa pagdisiplina, yung baka physical yun pa yung sa ano, sa loob ng bahay." So, ini-smile-an ko lang. So, siyempre ano na lang ako, umikit at huminga. Yun, continue na yung train. So yun, experience ko yun. Sabi ko, wow. Edi wow, sana all. Hindi, hindi naman sa ano, ano ako, siyempre, ba ano yun, yung mga teenager. Sa ano yung public yan, eh. Kailangan din dapat magano yan sila, eh. Ano ngayon, dahil maraming mga bata din na mga ano, yung walang hindi nila inisip, pinapakita yung ano, yung ugali sa ano na sa hindi wastong lugar. Mas magaling po, mas maganda siguro ano na lang nila yung mga ano nila, tantrums nila diyan sa ano, sa gym, sa boxingan or ano yun. Kung yung ilan ba ipakita siyang pagkabastos sa ano, sa public dahil nagre-react ng mga tao. Pero ang kasi mga tao hanggang sa tingin lang, eh. Ako, inisip ko muna kung bago ko sasabihin, kailangan may ano 'to, may laman yung sinasabi ko. Hindi lang basta nakikialam. Hindi naman every time, minsan lang. Nagre-react ako dahil palapit niya yung paa niya sa ano ko, eh, sa tuhod ko. Siyempre sino bang hindi magre-react niyan. Puno din naman yung train na yun. So, so mga kabayan, magfi-15 minutes. Yung ano nga pala, yung gratitude sana ginamit ko na lang sa ano yun, sa teenager na yun. Salamat na ano, nag-ano kayo, bumaba na kayo sa train. Eh, so, yun.
paano talaga yung mga pagpapasalamat sa ano, yung parang minsan ba magpasalamat ka sa mga tao minsan yung may nagawang masama sa'yo, parang nagtataka sila. Ka nagpapasalamat? Ano na nga ako sa'yo eh. May ginawa akong ano, hindi. Gusto ko lang pasalamat dahil gagamitin kong anong to, yung ginawa mo, gagawin kong positibo. Gagawin kong parang gasolina, gagawin kong good energy. Hmm. Hindi sila makaka-relate niyan minsan eh dahil pag na yung sinabi kong next level ka na, mindset mo, stig. So, ito, yung ano pa ba yung masasabi natin dyan sa pasasalamat? Galing kailangan ng ano yan, ng eh, ipaano natin, vibrate natin yan sa bahay, sa mga anak natin, mga kabataan, yung sa mga ano dyan, lalo na sa mga walang tirahan dyan sa atin, sa Pilipinas, maraming mga pobre dyan, mga sinong mag-motivate sa kanila na continue living. Yung iba nawawala na ng, nawawala na sa isipan, naghuhubad na, naglalakad dyan. Parang minsan ay napapaiyak nga ako eh. Ito talaga yung ano. Wala bang magano nito, yung magshe-shelter nito. Sanay na tayo mga Pinoy makakita ng ano, yung mga kahirapan yan. Ano. Pero syempre, yung sa puso natin, minsan wala na tayong masyadong ano ba, yung dahil kung nag-iisa tayo tapos kulang tayo sa resources. Tapos ipakita natin sa ano, hindi lang sa mga public, diyan sa private din pakita natin. Sa ano natin, sa life natin, sa buhay natin na private, sa bahay, sa ating sarili. Maawa tayo sa ating sarili. Yung sinasabing ano, yung self-compassion, magmahal tayo sa sarili natin dahil yan ano, diyan yung makaka-vibrate ka ng ano, yung ng radiate ka ng pag-ibig sa iba, yung magbigay ka. So yung gratitude talaga, papasalamat, ano yan, healing, parang nag-heal ka niyan. Pag positive, pinaka-powerful yan, ang positive, pinaka-positive na ano, word. So sa second na ano natin, itong focus, itong focus, itong concentration, yung tutok. Kasi nasulat ko ata yun, yung meaning nitong tutok. Tutok, tutok pa more. Concentrate, tumutok. Hmm, ano ba yung level ng focus ninyo sa mga ano, sa mga bagay? Ano yung mga yung parang saan na yung goal ninyo? Saan kayo tumitingin? Saan yung vision ninyo? Vision, ambition. Saan patungo yung ano natin, yung sight natin, yung vision. Ano biblical din yan eh, yung wala tayong vision. Parang nagfe-fade tayo, fade away. Parang nakakalimutan na tayo, parang konti-konti tayong ano, nagiging invisible. So wag tayong wag tayo diyan. Kailangan meron tayong ambisyon sa buhay. Meron tayong mga goals, meron tayong ano, ipakita natin 'yan sa diyan uli sa bahay. Simula 'yan. Kung gusto nating pangatin yung mga anak natin, kabataan sa bahay. Suportahan natin 'yan, yung mga ano nila, yung mga talent nila. Makikita natin 'yan minsan yung sa naririnig mo sa mga boses 'pag kumanta. Uy, meron 'tong ano, hindi masyadong sintonado. May ano 'to. So, maririnig mo 'yan, depende naman sa pag-react natin, gaano tayo kabilis mag-react. Tapos kumuha ng oportunidad. Ito, opportunities 'to, puwede ko 'tong anuhin.
Meron akong sense of, meron kang sense of pride ba na, "Ayun, anak ko 'to, galing niya." Feeling mo ganyan, pero hindi mo naman ipakita yung gratitude. Yung sinabi, balik tayo diyan sa gratitude. Salamat, salamat Panginoon, salamat na anak ko merong ganitong gift, gifted. Yung gifted, yung biyaya, yung gift ng Panginoon. I-value mo yan, bigyan mo na ng todong ano yan, yung para bang, "Ah, ito pala, ayun, suportahan mo yan. Suportahan ko to." Yung nung sinabi ko na yung self-awareness ba na yung identity mo, na nahanap mo na yun sa pagka-maturity mo, sa mga experience mo sa buhay. Pag nakita mo na yan, todo, bigay na yan, yung all in, 'di ba? All in, todo bigay, ito na. Ito na talaga, ito na yung calling ko, ito na yung binigay na gift sa akin. Ito, agawan ko na 'to ng ano, simulan ko na 'to. Yan, yan ang mindset. Yan ang natutunan kong practice ngayon. So, siyempre under process pa rin ako at kayo diyan, i-encourage ko kayo na yung talent niyo yun, nandiyan yan, nakatago yan, palabas niyo yan. Kung hindi niyo alam yung talent ninyo, maghanap kayo ng ano, yung gusto niyong, yung paborito niyong ginagawa. Hindi masama, huwag yung mga masamang gawain or nakakasira ng ano, hindi yung bisyo, ah. So, yung focus ninyo, kailangan nandiyan. 120% yan. Walang makakasira ng focus diyan dahil 'pag nasira yan, dahil lang sa mga distraction sa buhay, 'di ba? Yung buhay, 'di ba? Yung sinabi kong ano, yung 10% lang yan ang nangyayari sa iyo sa buhay mo. 90% paano mo i-embrace yan. 90% paano mo ilakad yung buhay mo, paano mo, 'di ba? Kung makarelate kayo niyan, nasa mga motivational din yan eh. Salamat. Maraming salamat kay ano, Billy Alsbrooks, Eddie Pinero, Les Brown, Jordan Peterson, Eric Thomas, Marcus Taylor, David Goggins, at saka yung mga Hollywood stars pa dyan, nagsisimula na rin yan sila mag-motivate. So, motivate natin yung mga ano natin, yung sarili natin. Dahil pag nasanay kasi ang motivation, ano, nagiging disiplina yan, nagiging good habit. Yung 7 habits, yung mga books, magbasa tayo, mag-ano tayo, gutumin niyo yung sarili niyo sa ano, sa knowledge, yung ano, student mentality. Gusto kong malaman 'to, gusto kong ano 'yun. Huwag niyong sirain yung oras niyo sa mga ano, yung mga hindi importanteng bagay. Ang daming ano, yung mga siyempre mga distraction. Naghahanap ka ng libang pero gawin mo ng produktibong paraan yung libangan mo. Hindi lang 2 hours diyan or 3 hours diyan sa social media or kahit anong 'yan. Limitahan mo ng 1 hour tapos yung i-share i-ano mo, hatiin mo ng 1 oras na lang tapos yung 1 oras maghanap ka ng ibang ano, 'di ba? 'Yan yung mindset ko ngayon kaya ibigay ko sa inyo habang puwede pa. Kasi yung iba hindi na puwede 'yan, eh, hindi na naaalis sa kasi itong cellphone natin ano 'to, eh, yung parang part sa katawan natin. Tingnan mo 'pag nawala 'yan, naku nagpa-panic kaagad yung mga tao, pati na ako. Pero okey lang, oo nga lang ang mga information at saka yung mga application dun yun ang normal lang yan siyempre. Pero naano na rin sa atin yan, na-adapt na rin natin yan sa ano natin, sa buhay natin. Pero sa tamang ano paggamit, hindi lang yung overdose. Kasi yung oras, yung sinabi kong ano 'di ba, yung oras na ang oras ano yan, yung iba-ibang ano natin gamit sa oras 'di ba? Paano tayo produktibo sa oras, proactive sa oras, effective sa oras, yung mga ganyan. Dahil yung pinakamagandang ano ko about sa oras, yung narinig ko na motivational itong TikTok. Yung ano, yung tunog ng oras ba yung ganyan. Sabi daw niya,
Yung naririnig mo sa ano, sa wall clock na yan, ano yan, hindi oras. Sabi niya, yung parang metaphorically speaking. Yung tumatakbong ano yan, hindi yan oras, buhay mo yan. Parang nawawala. Kada segundo ng ano, tumatakbo yung oras, ya buhay mo yung tumatakbo din. Yung parang nawawala. Eh, kung ang isang segundo, piso, i-value mo yung piso sa segundo. Sa 24 o sa isang oras, 3,600 piso na yan. So, ano, malalim na yung pag-isip ka. Parang mathematical na tayo ngayon. May narinig ko na rin yan eh. O, tapos yung sa isang linggo, ilang oras na yun? 24 times 7. Sa isang araw nga pala, 24 muna. So, yung i-times mo yan, di ba? So, 86,000 ata yung ano. Kung i-value mo yung ano, yung oras mo sa yung parang convert mo sa pera, assets, commodity. So, kung sa ano pa sa mga analytics o sa statistic at sa mga tradings, business, ano pa, lingwahe. Value mo yan. Kung i-value mo, nako, parang pinaano mo yung oras mo, yung ginawa mong pera. Tapos yung pera, ang nagtatrabaho sa'yo para sa'yo. Yung mindset na ano, yung nagiging business minded ka na, binaliktad mo yung trend na impis na yung sa average natin, yung karamihan natin na slave tayo sa pera, baliktarin natin, gawin natin yung pera na slave. Sila ang magtrabaho para sa atin. Ganun ba? So, siyempre, maraming mga ano dyan, maraming magka-comment na, paano? Ganun, so, maghanap tayo ng paraan, di ba? Kaya nga tayo Pinoy magaling magdiskarte sa mga ganyang mga bagay. Gamitin natin yung ano natin, yung utak natin. Kahit konti-konti, pakonti-konti pa, pero sa katagalan yan, lumalaki yan. Compounding, sinabi ko, compounding. Kahit piso. Piso araw-araw o piso kada oras, ano, magtiyaga. Di ba? Perseverance, di ba? Yung sinabi ko, tiyaga. Saka yung resilient ka, di ba? Tatag ng loob. Lahat-lahat yan, ano, nasa ano yan, bumabalik tayo sa word na discipline, self-discipline. Yan tayo. Yan yung ugat niyan. So mga virtues, lahat ng mga virtues ano nanggaling diyan sa disiplina. Tapos yung kasi yung motivation natin, yung parang gusto mo lang ngayong araw na to or next tapos napapagod ka na. Wala ano eh, kulang yan sa disiplina, sa sariling disiplina. So meaning, kulang ka sa magagandang habits, araw-araw, yung mga ganyan, dahil madali kang mapagod. Wala kang energy na siyempre na-experience ko na rin yan. Eh, lahat tayo meron tayong mga experience. Pero generally speaking, siyempre, galing sa experience ko to, tsaka sa puso ko to, hindi lang sa kinukuha ko yan, kinukopya ko yan sa iba. Siyempre, kinukuha ko yung mga knowledge galing sa iba. Tapos, ngayon, inano ko sa Tagalog, di ba? Dahil karamihan English yung mga ano yun. Magaling ako mag-intindi at sumulat, pero yung sa panalita muna, yung ano, under process pa yung practice. So, ibigay natin yung hunger natin sa ano, pag kailangan natin kumuha ng mga ganyang bagay sa disiplina, di ba? Eh, disiplinahin natin yung sarili natin. Tapos, pag magaling na tayo magdisiplina sa mga bagay, sa mga pag-iisip, pananalita at sa gawain natin. So, vibrate ka na, bigay mo na, contribute ka na dyan sa bahay, sa mga anak natin. Diyan magsisimula yan. Pagkatapos, second step yan eh. Pagkatapos natin magdisiplina sa sarili natin, diyan na sa anak. Wala na yung pagitna-gitna, yung mga priorities natin na ganyan. Yan, mga anak natin, dapat ang priority yan, number one yan. Pagkatapos natin matuto magdisiplina sa sarili. So wala nang mga excuses na ganyan yung ano. Kasi itong sasabihin ko lang na ano, dahil tayo mga mature na, kahit mga mature na tao,
marami pa ring walang ano, kulang sa disiplina, eh, inaano ko lang, ini-encourage ko lang kayo para mag-ano, bumalik sa mental, love ninyo. Oo nga 'to, may, si Rosario may ano pala 'to, may laman 'tong mga sinasabi niya. Eh, wag niyo lang feeling, gawin niyo, yung show niyo, yung praktisan niyo. Baka may resulta, magandang resulta 'yan. So, uy, 30 minutes lang nakahanga. Tingnan mo ang oras, ang bilis. Basta masarap yung usapan at saka merong mga laman yung mga sinasabi natin. So, real talk lang tayo dahil ito, daily life natin 'to eh. So, forward niyo lang yung mga words ko tapos siyempre, you're welcome. Salamat din sa inyo at nagbigay kayo ng oras para sa akin nakinig at kumuha ng oportunidad sa mga sinasabi ko dahil pino-forward ko rin 'tong ano, eh, galing 'to sa ibang tao. So mga ano, mga mahusay na mga mas mahusay pa sa akin. Pero siyempre, yung sinasabing blueprint ba, yung originality, yung authenticity sa magandang English, yan ang pinaka-ano, yung originality mo, natin, yung individually, personal yan. Nasa dugo mo yan, nasa DNA mo yan. So, isipin mo, diyan yan, nakatago yung gift ng Panginoon diyan sa atin, sa isa't isa. Huwag tayong magtamad-tamad, huwag tayong magganyan-ganyan. Motivate mo yung sarili mo araw-araw. Yung ganyan. Kaya sinasabi ko na ano, magano ng habit. Ano yung sabi ko sa anak ko kahapon. Yan. Yung pangatlong yan, yung pagkatapos ng listen and obey. Tapos second, ano, ito, yung keep your promise. Yung promise, yung first step, yung listen and obey. Makinig at mag-obey. Tapos yung pangatlo naman, yun, magano ka ng magandang habit. Yan, yung binili ko sa'yo, yung piano. Gamitin mo yan dahil hindi lang pang display yan. Gamitin mo yan. Yan. Kaysa yung cellphone mo dyan or iPad ba dyan, 2 oras mo dyan. Hatiin mo yan. 1 oras lang. Tapos bigyan mo ng 1 oras yung piano. Yun. Sa magandang pagsasabi siya. Ayaw kong payakin yung bibi ko, yung prinsesa ko. Siyempre, hindi natin ano, may ano naman tayo. Hindi naman, hindi naman ako heartless pa. Ayaw kong maging heartless. Sa mga kabayan, yun yung focus natin. Eh, sinasabing, kill the noise. Ano, i-ano nyo yun, i-close nyo yung ano niyo, yung environment ninyo. Tapos yun, focus nyo yung saan yung magandang gawin itong araw na to. Sulat nyo, para hindi nyo malimutan. Kung malimutan man yun, nandyan, nakasulat. Bumalik kayo dyan. Yes, salamat and God bless, vibrate love, peace, and understanding. Focus kayo dyan sa mga magagandang gawain. I-forward niyo yung mga pananalita ko, yung mga words, motivational and inspirational, derivational. Ako si Rosauro at nagbibigay halaga sa inyo. Halagayin natin yung ano natin, sarili din natin. At bago tayo magbigay ng value sa iba, di ba? Thank you. Peace out.